Sa video natin ito ngayon mga boss, meron ko ituturo sa inyo kaunting kalaman kung sakaling magamit nyo. So, ito pala yung kutsi natin ay retouch lang. Hindi ko lang na video dito yung damage niya kung gaano kalaki. So, itong nakita nyo dyan na pre-prepared natin, yan yung mga retouch natin. So, sa pag-final primer ko, ginanyan ko yung papel, pinaliktad ko sa hindi ko hinarap yung masking tape sa mismong retouch natin, para hindi tayo magkaroon ng direct edge o yung solid line. Pero sa mga kantuan talaga na hindi natin ma-curve na maayos yung papel, mahirap i-curve. So hindi talaga natin makuha yung parang fine lang sa yung linya hangganan ng spray natin ng primer. Sa primer ko lang din sa ginagawa ng ganyan mga boss, kasi retouch lang para minimize tayo ng space hanggang sa lang yung bugahan natin sa primer. So yan yung nabugahan na natin mga boss, yan. So tapos na tayo magbuga dyan ng primer. Yan yung final natin. Saka tinanggal ko lahat yung mga papel para i-sand natin, liyakin natin ng sandpaper. Saka tayo maglalagay ng panibagong papel para sa pagkulay natin, final kulay, itong clear coat. Pero hindi na ganyan yung paglagay natin sa papel, kundi may distansya na tayong gagawin dyan, o may panel yung paglagay na natin, depende sa area na ating pagbubukahan. So panoorin nyo lang ito mga boss hanggang sa dulo para may matutunan kayo, lalo na sa mga bago pa lang o gustong matuto sa ganitong trabaho, sa mga retouch ng pintura. So ayan, so yung mga tinuturo ko dyan, ako maglalagay ng papel. At siyempre sa paglalagay ng papel, hindi na basta-basta lagay lang yan ng masking tape. Sa pag-masking tape, dapat din ng malinis din ang paglagay ng masking tape. So ito na yung nalagyan natin ng masking tape. Yan. So hanggang dyan ko lang nilagay yung masking tape sa taas, yung malapit sa kanyang pangbukas ng pintuan niya. So ganyan na siya. At sa kapag apply ng kulay mga boss, huwag natin ilahat yan. Dapat may clearance tayo para sa clear coat, para yung clear coat paglihan natin hindi mapunta sa kulay o maputput. So ito naman yung sample sa naka-final na tayo, clear coat na yan mga boss. So kung kita nyo dyan, hindi ko nilahat yung mga nilagyan natin ng masking tape, kasi lihain pa natin yan para magpantay yung overlap natin, yung clear coat, yung bago sa luma, para hindi halata na retouch siya mga boss. So nakita nyo dyan, yung mga portion natin niliha lahat, hindi ko tinamaan ng o hindi ko binugahan siya lahat. Yan. Ang kagadaan sa ating spray can gamit mga boss, hindi malaki yung anong tawag, hindi harap yung buga, yung pagapino. So ito na yung sinimulan ko yung magliha ko mga boss. So siyempre kung nasaan yung buga natin sa clear coat, doon tayo magsimula magliha, kasi yun magsilbing guide natin na kung hanggang saan nating ibapin. Pagkatapos natin maliha lahat yung hangganan na ating binugahan, siyempre ilihan natin siya lahat. Dito yung una kong ginamit dito ay 1,000 grit. Pero depende yun sa brand ng liha mga boss. Meron kasi 1,000 na malakas makabawas ng clear coat o yung niliha nyo. Madali lang din siya, parang wrap din siya. So depende na yan. Pwede kayo magsimula sa 1,000 o 1,200. Basta kailangan pag-aralan yung niliha nyo o tingnan nyo maayos niliha nyo kung pwede na ba o hindi pa. So ayan. Unang liha ko to, siyempre pag unang liha natin, ipadry natin, tingnan natin ulit, kasi ginagamit ko dito boss with sanding. Hindi ako gumagamit ng dry sanding pag ganito ng fine na yung mga grit na liha. So pag nakita kong dry kulang pa, lihain ko siya ulit. Pag okay na, so hindi ko na siya lihain, i-final ko na lang siya ng siguro 1,500 o 2,000. So unang liha dito ay 1,000 talaga. So ito na yung pangalawang liha natin mga boss. Ayan, nakita nyo dyan ng pantay-pantay na. Ayan. So may hindi pa natamaan yan. So dapat matamaan siya lahat. Ayan o.
saka tayo mag-final yan. So ginawa ko dito 1,000 tapos nag-final ako ng 1,500. So kamay-kamay ko na yun, hindi ko na ginamitan yun ng block o sanding block. Kaya hindi ko tinanggal ito mga boss yung papel para rin minimize yung yung matitira na alikabok sa bapping para hindi papasok ko sa parte sa sakyan. Pero pag nag-final na ako dito ng bapping, tatagalin ko na itong mga papel-papel dito mga boss para makita nila, kasi yung nilagyan natin yung papel dyan sa hood, lalo na sa hood, hindi yan lahat, hindi may kalahati yan, pero yung portion na nilagyan ng masking tape iniliha pa rin yan, hindi yan yung luma niya na masking tape na hindi niliha. So kailangan natin yan i-bapping. So ayan, yan lang yung procedure natin mga boss. So ito naman yung sample na binapping na natin yung portion niya ni-retouch natin na naliha na. So ganyan na siya, maglalabas na yung kanyang gloss mga boss. So ito naman yung sample kung saan nabapping natin lahat yung ni-retouch natin. May mga alikabok pa nga yan, ang bilis ng alikabok agaw pansin lalo lang sa ganitong mga dark ang kulay. Ito pala mga boss ay metallic black pala ito na kulay. Optional ko to sa ginagawa ng retouch kasi metallic, pero akala ko hindi pwede, pero pwede pala ma-retouch mga boss. May mga metallic kasi hirap i-retouch o hindi pwede i-retouch, kaya may panel yung singilan sa pagpintura. So ito na yung portion din sa likuran, sa bumper nya. Napunit yung bumper nya dyan mga boss, hindi naman malaki yung punit. So retouch lang din. So lahat pala to retouch, walang panel dito mga boss. So ayan, yun na yung nabapping. So yun. So mga papel-papel, sa mga masking tape, sa mga nilagay ko dyan, hindi ko muna binaklas, lalo na sa kanyang door na ba tawag doon, ano tawag doon sa sasakyan, yung bukasan sa pintuan. Hindi ko tinanggal kasi napinturahan na din. Hindi yung naka-clear coat, pagka masugatan yung pintura niya sa pag-bapping. So ayan, so kulang na lang yan ng final bapping. So hindi ko na mapakita dito yung pag-final bapping, basta ganun lang din yung procedure natin sa pag-bapping. At ito na naman yung nalabas na natin, final na washing na. So, ayan, medyo butyo na lang tayo dito sa resulta natin ginagawa. Ayan. So hanggang dito na lang ating video mga boss. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana may nakuha kayong kaalaman at natutunang idea dito mga boss. So salamat.